Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa inyong mga likes, comments, at saka sa mga nag-hype po ng aking video. Yan, maraming salamat sa inyong mga suporta. God bless you. Sa mga nagpa-personal reading, maraming ding salamat. At kung gusto nyo talaga na energy nyo lang talaga gusto makuha natin, Aquarius, all the details is in description below para sa personal reading. General reading tayo Energy reading tayo. Hindi ito personal reading Kuha tayo na iyong angel number this week. Uy. Baka nakakita ka ng mga repeating number dyan. Meron kang 5, 29, 15, 36, 28. Libra, Scorpio, Aries, and Taurus. Okay. Aquarius. Okay. Iba sa inyo, maybe you're a tarot reader? Or, may kaaway ka pa talaga. Parang ko nakikita sa'yo to You need to protect yourself na lang mag-trust ka sa mga taong nakakausap mo, sa mga taong kumokonek sa'yo, ganyan. Mag-ingat ka. No, dito sa sitwasyon mo, may tao na nag-evil eye sa'yo. May tao na nag-iisip na sana mawala ka na, sana, alam mo naman siguro ibig sabihin mawala. O sa iba is sana, pwedeng may gumagawa sa'yo, evil eye, no, sa iba sa inyo, or nagpapalipad hangin, ako nakikita, or sa iba naman sa inyo is, basta may ginagawa sa iyo. Ganyan, mag-ingat kayo. Mawala ka sa mata ko, pategwak ka, parang ganun na doon sa point na yun, or, yun, basta, ang pinaka-point sa lahat is, tao na masama ang loob sa iyo, ganyan. Yun. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito is there's a spiritual growth happen into your life. Kaya mas magtiwala ka ngayon sa iyong instinct or intuition this time. Handun din yung point na pagbabalik ng confidence mo this time. Yun nga lang, may konting worrying situation ako na nakikita sa iyo. Pwede sa mga tao, pwedeng sa family mo, sa mga tao na nakakonect sa iyo, or sa anak mo kung meron ka, kanya family. Pwede na doon sa point na may mga worrying situation kasi ako nakikita dito sa iyo. Handun din yung point na may mga kalungkutan ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin na you feeling burden or may mga big problem na kinaharap or kakaharapin sa iba sa inyo. Basta you always have faith lang daw ang sinasabi dito. Ako nakikita. Handun din yung point na magkakaroon ka ng questioning, quarrel, or quarrent sa isang lalaki. Pwede mas bata to sa'yo. Pwede isa siya sa nakapagpapaworried sa'yo. No? Or ikaw, nag-aalala ka sa kanya. Pwedeng nahando sa point na yun. Or pwedeng sa iba naman sa inyo, siya yung nakapagbigay ng burden sa'yo. Lalaki or babae, kasi may lalaki tsaka babae tayo dito, no? Yon, pwedeng yung lalaki or babae, pareho, ganun. Or sila yun, or maybe yung isa doon, or pareho sila na nakapagbigay sa'yo ng burden, kalungkutan, or blockage maybe sa iba, no? Baka sila may utang sa'yo. Sabay ganun din. Ay, naku, wag nang po sana, di ba? And then also is, handa yung point na kailangan mo daw lakasan yung loob mo, no? Basta always have faith, ang sinasabi dito. Tsaka, iba sa inyo may pagka-leadership, pwedeng you're a boss, o meron ka mga pinamumunuan, or may mga ililid ka na situation, o kung sa trabaho yan, pwedeng leader ka doon, or kung hindi man, handun yung point of leadership situation sa mga tatahakin mo this time, or meron kang inililid na situation na ikaw yung namumuno, ikaw yung namamahala, ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan, pwedeng nahandun sa point na you protecting something din, sa nakita ko dito, para may gusto kang protektahan or siya ito sa'yo na doon sa point na yun. Pwede mga anak mo, kung meron ka, pamangkin, pamilya, yun. And then also, yung iba sa inyo is merong
Merong tao, hindi ko alam kung nahahata ka bang nakaraan or andun yung point, pwedeng nagkakaroon ka lang din ng reflection from the past situation, di ba? Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba naman, is natin yung point na may tao, nakakilala mo na, pwedeng nag-connect na kayo, nagkausap na kayo, na muling ko-connect siya sa'yo ngayon muli, or ikaw ito sa kanya. Yun. And also, handun din yung point na may may sinasabing karma. When it comes to karma, siguro handun yung point na kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Yun ang sabi dito. No? Mabait naman kayo mga Aquarius kaya aani kayo ng mga ano. Pero nababothered ako dun sa nag-aano sa inyo. Basta yung palagi ko sinasabi sa inyo, palagi sa reading natin, mag-asin-asin kayo. Alam niyo naman na palagi kong pinapaalala sa inyo yun, di ba? Okay, pero spiritual, di ba? Sabi ko sa iyo, meron kang spiritual awakening, spiritual growth. I told you. Meron kang 10010404, also this is you, 2112, it's up to you, and starting fresh. Uy, di ba protection? Sabi ko sa iyo and then si protection and si take action. Pwede nakakita ka ng mga ganitong number or anumang repeating numbers, 444 yan, or ano yung point na may mga related sa iyo yung mga number na yan sa iba sa inyo. Okay, sa iba sa inyo magkakaroon ng spiritual awakening or mas mag-awake kayo sa sitwasyon nyo. Siguro, hindi na ako ganito, ibabaguhin ko na yung style ko, may mga changes, situation happen siguro sa iba. Andito yung point of 0404, the ending and the beginning. Also, this is you, no? Andito yung point na try to make it balance lang din talaga. Andito yung point na huwag kang mawawala ng pag-asa. And may mga warning din kasi dito. Ibig sabihin, when it comes to a warning, is either sa'yo, kasama ka dito, or sa family mo. There's a warning situation, ano? When it comes to 2112, is a controlling and balance, and handun yung point of learning to growth, ang sinasabi dito, be creative, pero it's up to you daw ang sinasabi dito, at mag-ingat ka rin, diba? Sabi ko na nga ba, someone is watching you. Ayun na nga talaga. Someone is watching over you, there's a good fortune, and may dito, pero it's up to you kasi to, no? Handun yung point of alignment no? Siguro iba sa inyo, may mga gusto kayong tahakin na bagong direksyon, mga ganyan. Pero it's up to you yun, no? To make it happen. Kumbaga, depende yun sa action na gagawin mo, no? Yun. And you need to start fresh into your life. Ito na yung stepping out into your comfort zone, yung mangyayari sa'yo, or pwedeng kung may mga bino-worried na situation, kaya kinakailangan mo ng lumabas dyan, at kinakailangan mo ng, syempre wag ka naman magwala, diba? O wagwalwal dyan. Yung ibig sabihin is, you need to try new things, o mag-try ka ng mga bagong opportunity, o mga bagong gusto mong gawin, mga ganong sitwasyon, no? And there's a changes happen into your life, at meron ka daw malalaman na katotohanan. Dumadaan ba kayo sa justice situation sa iba? Tingnan natin May ingat ka Aquarius. Ang kulit ni ate, Okay, spiritual awakening. There's a new beginning happen into your life. Personal development. Also, the one is the new beginning kasi yan. 0 kasi also is ending and the beginning. Plus 2 kasi is ito yung mga point of may mga bagay ka talaga na kailangan mong pag-isipan. Kailangan mo i-discover, mga ganyan. No? Prioritizing creativity and heading in the right direction. Di ba? Sabi ko sa'yo, kailangan pag-isipan. A new phase in a religious or spiritual quiz. You're going through a spiritual awakening which can feel like the dark night of the soul. You're on the path on enlightenment, and this too shall pass. Uy, mukhang andun yung point na ano yun? Yayanigin ka ata ng universe, or gigisingin ka ng mga guide mo para mag-action na. No? Andun yung point na yun. Tingnan natin. Ay.
Parang alam mo dito sa card mo, parang may pananamantala ako nakikita. Mag-ingat ka sa mga taong sasamantalahin ka ha. Hindi ko naman sinasabi na kasi overkind din kasi kayo, no? Basta palaging balanse lang ha kasi may nakita kong pananamantala situation. Kaya dito rin siguro si awakening. Diba? Parang inaano ni universe or ng mga guide mo na, hello, Aquarius. Kaya mo pa ba? Parang mga ganas. Gusto mo pa ba magstay dyan? Tingnan natin energy mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan ha. Parang feeling ko basa yung balikat ko. Yun lang ha. Wala pala. Feeling ko lang yun, diba? Kasi nasa balikat ko yung mga anak ko. Anak ko po, nagbaksa ka naman talaga ang sword. Umiwas ka, baka mukhang may ulan na situation na tatahakin mo na masakit. Okay, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito, para alam mo yung point na bumabalik yung dating sakit na naranasan mo in the past. Andun yung point na yon. May mga konting lungkot, may mga pagkalito, minsan siguro you feeling heartbreak, feeling mo nadidepress ka, mga lungkot, mga pain na nararamdaman, pwede nagkakaroon ka ng disappointment, kasi bakit ganun, ba't ganyan, nagiging mabagal ang lahat, na-disappoint, kasi andito si awakening no? And nakikita ko rin sa inyo, mag-ingat na lang na kayo sa sarili nyo, when it comes sa mga maaaring nandun yung point, masakit ulo mo, mga ubo, sipon, lagnat, masakit yung throat, lalamunan, yung mga thyroid, o mga magaralgal, o may mga sakit sa bandang lalamunan, mga ganun sitwasyon. Ingat kayo ha, baka mamaya may mga sakit na kayo, no? Dito, kung kailangan nyo mag-inom-inom, uminom kayo, no? Yan, palakasin nyo yung sarili nyo. And then also, nakikita ko rin na energy kasi, may kalungkutan talaga, no? Handun yung mga deep hurt, o kaya may mga heartache situation, mga ganyan, mga pain, kung ano mga pain yan. May mga actually, this is a personal setback ka sa situation mo. Alam mo yun? Sana wag ganun. Siguro, wag kang papatalo sa iyong mind. Sa iyong mind? Sabay ganun Huwag kang papatalo sa isip mo. No? Handong kasi yung point of, para nagkaroon ka ng mga self-questioning sa sarili mo when it comes to your energy. Nandun ka sa point na yun. Siguro may mga nangyari talagang trauma in the past, o may mga nangyaring natotrauma ka, mga ganyan sitwasyon. May mga intense kasi ako na nakikita sa iyo. Basta try to control and balance any situation to your life, no? Ando yung point na yun. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. Uy, the Wheel of Fortune. Aba, sumasagot. Andito yun, diba? Diba? Ayun, tabo. Heading in the right direction. Parating sa'yo, the Wheel of Fortune. Eto na nga, sabi ko na sabi. Okay, parating sa may kakagulat, ikakasya o ikibibigla ka ng sitwasyon sa buhay mo. Sabi dito. Tapos, meron sa iba naman sa inyo is may lalaki. May lalaki kasi ako nakikita. May lalaki, pwedeng sa lalaki ka, pwedeng yung tao na yun na lalaki ang kukonek sa iyo para maramdaman mo yung sitwasyon na sinabi ko sa iyo. Or pwedeng meron siyang, sa iba naman is, pwedeng yung lalaki na yun is meron siyang revelation na sasabihin sa iyo or may malalaman ka sa kanya. Nakatotohanan. Pwede na sa point na yun, Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo
Babae pala yun, sorry. Babae pala, no? Babae, hindi lalaki. Erase, erase, erase. Babae siya, yung sinasabi ko, no? Kasi nalito ako. Sorry po. Babae yun ha. And then also, ang nakikita ko kasi may mga traveling situation. Pwede magkakaroon ka ng mga travel, malayo man o malapit yan, or magkakaroon ng mga pag-uusap related to at traveling, or sa iba naman sa inyo is may pag-iwas. Pwedeng ikaw yung iiwas, or may tao na iiwasan ka, or may mga iwas situation. Ano, pwedeng nahandle sa point na yun. Yung iba nga sa inyo is merong pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. Pwedeng may mga bagong opportunity na darating sa buhay mo, o kaya naman is meron ka nang tatapos. May mga potential ending situation kasi. Yun na nakita ko dito ha. Sa iba sa inyo, the change is coming. Ibig sabihin, may sitwasyon na parang sinabi ko na yun kanina, parang yayanigin ka, diba? Sabi ko ni universe, to change for something, yun, mangyayari yun sa'yo. I-wake up ka talaga niya dito sa nakikita ko dito. And then also is, ang nakikita ko rin sa'yo na para sa'yo, may mga time daw na sasakit yung ulo mo, yung paa mo, ganyan. Tapos, may tao dito na may tao na hindi ko alam kung inignore mo ba siya, inignore ka niya, o nireject mo siya, o nireject ka niya. May ganun ako nakikita. Ignoring or rejection. Or inano ka na niya, ano ito? Parang ayaw ka niya kausapin, maybe, nado sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. Parating din sa iyo. Kasi nandito sa, magkakaroon ka ng resetting sa sarili mo. Magkakaroon ka ng resetting. Ibig sabihin, either may uumpisahan kang muli, may uumpisahan ka na, or meron kang ilelet ko sa buhay mo. Or may i-reset ka. Ganyan. Or sa iba dito is may mga trying new things. Ako nakikita sa iba sa inyo. Alam mo, ang daming tao. Tandali lang. Ba't ang daming tao? Madaming tao eh. Hindi ko alam kung bakit madaming tao, pero pwedeng maraming tao kang makakasalamuha. Kasi may isang sitwasyon na parang ang bilis na mangyayari, biglaan, or mabilis, biglang mangyayari siya na hindi mo aasahan. May ganun ako nakikita dito sa'yo. Meron din ako nakikita na support. Pwedeng may tao magsusuporta sa'yo, magbibigay ng advice, or ikaw ito sa kanya. Handun din yung point na yun. Pero ba't ang daming tao talaga? Pwede yung iba dito pinag-uusapan kayo. Sa iba dito ha. Pero ang daming tao. Kung ano man iyan. May babae na nang loko sa'yo? Dito sa sitwasyon mo, parang nakita ko babae. Parang there's backstabbing. Babae. O ingatan nyo yung masakit ba likod nyo? Likod, batok, balikat, balakang. Ingatan nyo ha. Mag-stretch kayo. Ay, mga batang makulit. Tingnan natin, dapat mo iwasan. May nakita rin ako doon na kasi may pag-iwan sa ere, hindi ko alam what way kung nagkaroon ng separation. Maraming klase ibig sabihin ng separation na, or pwede rin na may nawala. Something abandoned. Either inabandonahan mo, o inabandonahan ka, or nawala. No? Yun ang nakita ko. Dapat iwasan ni Aquarius. Tumabi ka kasi dyan, anak. Alis dyan. Luga. Nagre-reklamo siya. Buntot mo, haba. Ayun na, si Mariket. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo yung mga tao na syempre yung may mga nasasabi sa'yo, iwas ka na lang. O kaya wag ka makikitambog doon, iwas ka na lang din. Iwasan mo yung mga tao na mga mapanglinglang, mandaraya, manggugotso.
Mga ganyan, yung mga taong judgmental, or ikaw maging judgmental, iwasan mo na lang din yun. Magkaroon ng self-doubt sa sarili, iwasan mo. Handun na yung point na kung may mga hindi pa natatapos o unfinished business, tapusin mo na yun, ano? Or you need to move on na rin kasi dito. Kasi diba, andito na si spiritual awakening. Kumaga, wag ka mag-focus na mapanghinaan ng loob para hindi mo magawa yung mission mo sa buhay mo, no? Yun na nakikita ko dito. And then also, iwasan mo yung hindi ka magkaroon, kumbaga yung matalo ka ng nararamdaman mo than to your head or yung than sa intellect mo, ganyan. Kaya nga 'di ba yung ulo natin nasa taas. Siyempre, isipin mo muna bago mo papatunguhin sa puso. Okay? Pero nasa inyo, kaya niya i-manage yan. Kayo pa. 'Di ba? And then, iwasan mo, syempre, yung magkaroon ng pagdududa sa sarili, yun nga, self-doubt, o kaya yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili. Kasi, lahat, alam mo, kahit saan ka dalhin, kahit anong gawin mo, magsasucess ka, Aquarius, ano? Kaya, wag mong isipin na wala kang kayang gawin. Ang kailangan lang kasi sa'yo is action and movement talaga. Yun ang sinasabi dito. Kasi, kumbaga, you have a magic, no? Meron kang magic na malakpasan yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Ang hinihintay lang kasi sa'yo ni universe is your action, yung movement mo. No, yun ang sinasabi dito. Tsaka wag kang magpapakontrol sa ibang tao, or syempre kung ikaw ito, don't control someone. Umiwas ka sa mga sitwasyon na ma-manipulate ka nila, kokontrolling ka nila, or ikaw ito, again, medyo iwas-iwas na lang, no? Tsaka kung may mga papers and documents na dapat asikasuhin, basahin maigi, humingi ng tulong, gawin mo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kailangan mong mag-focus at magpasya at magkaroon ka ng rules in life. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love, usually. Ano ba yan? Anak, ikaw palagi mong iningangat-ngat yung ano natin eh, barahe. Tabi ka dyan, tabi. Abinay. Aquarius in love. Okay, kung ikaw is devil, oh. Alam mo, I think hindi ka muna pwede pinagbawalan magpagrelasyon eh, no? Basta mag-ingat ka lang sa mga single dyan, mag-ingat ka. Kung may nakakausap ka na or may darating na sa buhay mo na bago, mag-ingat ka. Yun lang ang mapapayo ko sa'yo. Kasi ang nakita ko to, there's an offering. Yes, there's an offering. Pwede nakausap mo na or mayroong kang iba dito, iba lingwahe, ano? Yun. Mag-ingat ka kasi nakikita ko dito ay hindi siya good. Kasi this is basta iba yung aura nito. Iba yung energy nito. Makasarili sa sinungaling, or pwede rin na mapasok ka sa third party relationship, or gagamitin ka lang niya. Pero ingat ka pa rin. Pero nasa sayo yan. It's your life. Warning lang naman ako. Tsaka energy reading tayo. Kung kayo sa kahiwala, yes, sa karoon ng paghihiwalay, handun yung point na nawala na yung sparkling or nawala na talaga yung excitement ng bawat isa kasi nagkaroon na attraction sa iba. No, nagkaroon ng rejection, nagbigay at naging patient ng isa, may nalaman na katotohanan. Pero isa pa rin sa inyo is nahahatak ng nakaraan. Masyadong naging makasarili o naging sakim ang isa sa inyo. And then, nandun yung point na, kung titingnan ko dito, pinag-aralan pa munang maigi, no? Kung talagang kailangang mag-let go or mag-separate, no? Pero hanggang sa dumating talaga yung point na lumaya o umalis o bumitaw na rin yung isa sa inyo.
Parang alam mo yun, yung nag-sacrifice, you feel sacrificing na naging pointless. Nagsakripisyo ka na naging pointless. Yun yung nakita ko sa'yo dito. Pero syempre, alam mo yun yung point na, kasi nagtiis ka pero ang sakit nito, no? Alam mo yung feeling na alam mo yung katotohanan pero naging patient ka pa rin. Pero dumating yung point pa rin na bumitaw na talaga yung isa, no? Yun na nakita ko. Well, wala tayong magagawa dyan sa nakikita ko dito. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron. Meron talaga. Medyo maiksi yung pasensya ng isa sa inyo, ganun din sa mga nagkahiwalay, ano? Maiksi yung pasensya ng isa, kahit alam mo na, yung iba sa inyo, alam nyo eh. Alam nyo na meron ang iba sa inyo. No? Dito sa sitwasyon. Siguro nga lang, pinagbibigyan mo na lang din. Kasi nga, andin yung obsession, parang ganun, or nandun yung point na, kasi kung sino man itong nang lalaki or na babae na to, ganito rin siya dati eh. Hindi niya kayang i-let go yung bad attitude or yung bad habit na yun. Kasi ganito na siya dati. Nahihirapan siya or mahihirapan siya. Pero nasa sa iyo pa rin yan kung ano yung desisyon mo dito. Kung wala naman kayong third party relationship, is nandun yung point na isa sa inyo naman medyo close-minded, no? Hindi very open. Kaya may mga time daw na pwedeng nandun yung point na magkakaroon ng mga stress situation, may pagkalito, or nandun yung point na kung may mga travel situation or pagkikita man yan, or mga gagawin kayong action, medyo magkakaroon niya ng delay, or nandun yung point na makakaramdam kayo ng pag-aalala or stressful in life. May mga indecision situation when it comes in this connection. Maghanda ka na lang. Naghanda talaga. Maganda ka na lang kasi may mga disappointment na pwedeng magganap when it comes in this connection. Yun, may mga on and off action kasi pagdating dito sa situation na to, no? Ang hindi ko lang maintindihan dito kasi yung connection na to, medyo stagnant siya. Maari, because of the stagnant, pwedeng may blockage sa relationship or kaya naman is may pinagdadaanan ang relasyon or isa sa inyo pinagdadaanan na nakapagpapa-blockage. Yun na nakikita ko dito. Kasi handun yung stressful situation. Pwedeng may nangyari noon na nauulit palagi na nakapagbibigay ng stressful or worrying when it comes in this connection. Yun na nakikita ko dito, ha? Kaya medyo habaan nyo na lang. Magdadagdag ako pala ng sana hindi kayo lahat. Magdadagdag ako ng another message. May nakita kasi ako dito na bad news. Sana hindi mangyari. There's a bad news or may tao na may bad intention sa'yo. No, Aquarius. May nakikita rin ako dito na doctor, hospital, check-up, confine, or maintenance. Parang may mga ganun. Hindi ko alam kung connected siya sa'yo or ikaw yun or someone who's connected sa'yo. Pwede naman na may tao dito na ikaw or may tao na panghabang buhay na talaga siya na kailangan niya ng maintenance. Pwede na doon sa point na yun. Sana walang mangyaring gano'n. Your money. Okay, pagdating sa iyong money, mag-ingat ka na lang. Ate, nagsasucess ba? Ha? Hindi siya nagsasucess. Kasi ang nakikita ko kasi sa'yo dito, parang giver ka. Alam mo yun? Parang kasi nga, di ba, sa sobrang bait mo, nagigib ka talaga. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito, hindi siya nagiging stable, yung pera mo. Siguro, mas nagbibigay ka sa family mo, o kaya sa kung mayroon kang anak, o kaya mas matulungin ka. Kaya, ingatan mo na lang din yung pera mo, ha? Dito sa situation. Wag labas ng labas, o wag palabas yung pera. Ang nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi may mga tao o may tao, babae o lalaki man yan, na magsisinungaling o kapamilya mo maybe sa iba. Basta babae o lalaki siya kasi may babae lalaki naman dito na magsisinungaling na connected ang pera or trabaho to. Yun ang nakikita ko dito.
Pero nasa sa inyo yan kasi pera niyo naman yan, di ba? Hindi sa akin. Pwede rin iba sa inyo, may mga um, issue in the past na hindi makapag-let go or hindi pa nare-resolbahan. Mga ganun. Basta mag-ingat ka, maging matalino. Kasi ang nakikita ko dito, minsan may mga time daw na hindi ka nakapag-iisip ng tama pagdating sa pera. Siguro, siguro natatalo ka ng puso mo, natatalo ka ng namamanipulate ka ng sitwasyon, pwedeng nado sa point na yon. Mag-ingat ka na lang. Ha? Arigato naman, God bless.